Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Lewis? Sa period na to, pwede nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy, pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Collective reading nga pala tayo. Ngayon. Okay. Hindi siya yung putol-putol na tulad ng ginagawa ko recently. Bumalik tayo sa old style ko. Kaya lang, this time nagdagay ako ng ano. Di ka wala lang. Maiba lang. Anyways, anong meron dito sa Aquarius? Aquarius. Aquarius is do ano ba to? Six of Swords. So, Six of Swords natin. May someone na gustong mag-move on. Whether nangyayari na to, na nasa process na ng pag-move on, or parang may gusto siyang gawin mag-start ba ng new journey o starting a new life. Yun yung desire niya dito. Ayun. Ano tong baliktad na Three of Wands. Returning travels. Plus ito saka to mukhang confusion. May someone na confused. Bakit kaya? So medyo confusing tong part na to. Dagdagan natin ng info. Well, marami pwedeng case. Unang case, may someone na gustong bumalik, sabihin natin, napalayo dahil sa work, na para bang gustong bumisita sa hometown, or umuwi sa hometown, kaya lang, parang nag-aalinlangan siya dito na umuwi kasi for some reason nadismaya siya dito. Siguro sabihin natin hindi siya pinayagan ng amo niya or bumagyo kaya hindi nakauwi. So whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, na parang kinulang sa budget, pwede rin ganon, nagastos ang budget pang uwi. Or kung di man literal na uuwi to, all about traveling or visitation, na para bang nag-hesitate or nag-procrastinate for some reason. So hindi sila magkarugtong ng detalye. Anyways, eto, ano to?
Nine of Wands. Excuse me. Well, ang dating dito, may energy tayo na may someone na ayaw sumuko sa topic ng, maraming pwedeng case, topic ng romance in general, pregnancy, friendship. Ayan, yung tatlong yun. So, ibig sabihin, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero doon iikot yung problem na para bang kasi naman yun ang mga problema, hindi niya susukuan. Yung sinabi ko nga problema na may kinalaman sa relationship, romance, pregnancy, friendship. Ngayon, ito maganda oh. Six of Pentacles. Ano kaya to? Maganda tong may kodigo. Kasi syempre sa tinagal-tagal kong nagre-read, kailangan may pag-aaral, new information kasi na-stuck yung knowledge na parang naging repetitive na yung information. So kailangan ko talaga tong ganito pag-aaral para ma-refresh yung knowledge o madagdagan. Kasi mahirap pag-memorize eh. Anyways, ito, maganda tong Six of Pentacles. Ano kaya to? Ayun, tumalsik. Kaya lang, maganda kaya lang, baliktad yung High Priestess. So, pag kinumbine mo, naging fake charity or fake kindness. Kasi may hidden motive. Itong baliktad na High Priestess o hidden agenda na kaya pala naging mabait, approachable, kind, friendly, o nagbigay ng pera. Yung pala mayroon siya, may tao na nagpapanggap na mabuting tao. O, doon napapasok yung manipulation, cunning, trickery. Deception. Anyways, beware na lang. Diyan din papasok yung utang na loob na may someone na naging mabait, yung pala may hihinging kapalit pagtagal ng panahon or sa bandang uli na hindi maindihan ng iba sa inyo. So beware sa ganitong klaseng tao na kunwari mabuti pala. Kunwari mabuti yung pala manipulative na tao or mapagpanggap lang, dishonest. Anyways, saan tayo pupunta naman na card? Ito. Ano masasabi pa nito? Sa period na to. Ito maganda oh. Promotion or increase salary for some reason sa workplace, or kundi literal na promotion, increase salary. Halimbawa malabo, baka mag-OT yung iba sa inyo kasi may mga company na hindi nagre-require ng OT or hindi bayad ang OT.
o selected few people lang ang pwede mag-OT, na para bang makakadagdag yung OT sa basic salary, kaya somehow tataas yung salary. O magkakapera, pwede rin, no? May blessing kasi tayo dito. Kakapera or baka cash advance to. Cash advance, salary loan, ano ba bang pwede sa workplace? OT, promotion, may someone na magbabayad ng utang, kung inutangan yung iba sa inyo. Ayan. So, again, iikot lang tong new opportunity, blessing, luck, surprise, sa workplace. Kasi may ano dito progress, improvement. So, rin dun siya tatama sa career or workplace, money, o pag lipat ng department. Malilipat ng department yung iba sa inyo. Anyways, hanggang dito na lang. Ay, meron pa pala. Bago ako mag-end, ito pa pala. Last na to. Oh, magic. Well, sa period na to, sana natin na may iba sa inyo na hindi naniniwala sa magic or hindi interesado. Na para bang in-advise sa period na to na i-accept ang anything na may kinalaman sa magic. Kasi, who knows, baka makatulong tong mga magic o witchcraft sa pag-manifest ng iba sa inyo sa kung ano man gusto nilang mangyari sa period na to. O baka pwede itong may kinalaman sa pagiging open sa topic ng divination, witchcraft, magic, o potion. Grabe rin potion. Anyways, basta pag nakita ko ito, mukha itong witchcraft or anything na pwedeng mag-cause ng magic. So, word, ano yun? Word of affirmation, subliminal music, crystals, candle lighting, asin, palo santo. Maraming pwedeng tool para sa magic. So, hanapin nyo na lang sa internet na para bang yun yung advice sa period na to na para mas mapadali ma-manifest ang dapat i-manifest and maging open sa topic ng magic. I-accept ang topic ng magic. Anyways, hanggang dito na lang. Totoo na talaga to. Goodbye. For now.